Hello po, ito po si Rodas ng Rodas DIY Design. Welcome po sa aking channel. Itong piece of iron na nabili ko sa garage sale last year sa halagang 10 piso, hinanapan ko muna siya ng pwede at kasya sa mga parts na nandito. Gagawin ko siyang vase holder para sa project natin ngayon. Itong flat bottle na ito ay nabili ko din online. Ginamit ko na rin ang iba pang bote sa Christmas project ko. Sakto ang bote na ito sa iron holder ngayon. Next, ito namang ceramic na takip na matagal nang naka-stock sa kitchen cabinet ko. Nakalkal ko lang nang mag-decorate ako for Christmas, kaya isasali ko siya sa project ngayon. Gagamit ako ng spray paint na color brown para magmukhang kahoy ang takip na ito. Ngayon naman gagamit ako ng strong wood glue para lagyan ng glue ang loob ng bote. Maliit lang na amount ng glue ang ilalagay ko sa pinaka-bottom ng bote. Ikakalat lang ng konti para malagyan ng glue ang ilalim niya. Gumamit ako ng dulo ng brush para kumalat ang glue sa paligid ng bote. Bago matuyo ang glue, kumuha ako ng moss na nabili ko din online para magkaroon ng greenery ang loob ng bote. Para maging maganda ang bote, nagprint ako ng vintage bird design na ididikit ko sa harap ng bote. Gugupitin lang ang sobrang papel para lumitaw ang shape ng bird. Pagkatapos gupitin ang bird, lagyan lang ng konting amount ng glue para hindi magkalat ang glue sa paligid. Tapos gupitin, idikit lang ng dahan-dahan para hindi mag-wrinkles at mag-bubbles ang papel sa bottle. Diinan lang ng dahan-dahan gamit ang thumb finger o ang daliri para ma-flat ng maayos ang design. Ngayon
naman, para hindi masira agad ang design, isisealed ko siya gamit ang Mod Podge para hindi mangupas ang kulay ng bird at tumagal ito. Next, bumili ulit ako ng air dry clay dahil gagawa ako ng fake na bird eggs. Kukuha lang ako ng little amount para sa maliit na eggs na aking gagawin ngayon. Pagkatapos kunin ang amount na gusto ko, isasara ko siya ng mabuti gamit ng tape dahil mabilis lang pong tumigas ang air dry clay na ito. Ngayon, iro-roll ko ang clay sa palad ko para makapag-form ako ng shape na tulad ng eggs. 3 eggs ang aking ginawa para sa project na ito. Para magkaroon ng kulay ang mga eggs, gagamit ako ng acrylic paint na gray at black. I-mix ko ang kulay para makuha ko ang desired na kulay para sa mga eggs. Gumamit ako ng stick instead na brush para magkaroon ng dot o maliit na batik ang mga eggs gamit ang stick at iro-roll lang siya ng ganito at hindi brush ang aking ginamit dahil may tendency na matusok ng brush ang malambot pang mga eggs dahil hindi pa ito tuyo. Dumating na po ang hinihintay kong item sa online shop. Ang in-order ko pong flower na ito ay chamomile, artificial flower na bagay sa project ko ngayon. Kung gusto po ninyo ng maliliit na mga bulaklak na fake flowers, meron po din po silang maliliit na daisies. Itong napili ko para dito ay chamomile artificial fake flowers na napakaganda ng texture niya. Hindi po siya plastic, para po siyang matigas na tela na parang totoong mga bulaklak. Ayan, dito ko po siya ilalagay sa flat small bottle. Para hindi po siya matanggal at naka-stack po siya, gagamit ako ng hot glue. Okay, para sa final look, ilalagay ko itong mga sobrang dahon para maganda siyang tingnan. Okay, so ayan ang flat bottle. Napakagandang tingnan para dito sa vase na ito. I-hot glue ko itong paligid ng holder na ito para hindi gumalaw o mahulog itong flat bottle na ito.
Ngayon naman itong takip ng inisprayan ko kanina, ididikit ko siya dito sa ibaba gamit ang hot glue para hindi siya gumalaw sa kanyang lugar. Ngayon naman lalagyan ko siya ng hot glue at gagawin ko siyang bird's nest gamit ang green moss. Okay, so nilagyan ko na siya ng green moss. Lahat ng mga greenery na aking ginamit ngayon ay na-purchase ko online. Kung gusto ninyong gumawa ng tulad ng ginagawa ko ngayon, may mga luma kayong mga gamit na gusto ninyong i-transform, pwede rin kayong manap sa online shop para mag-purchase din ng mga items na tulad ng mga ginagamit ko ngayon. Para makumpleto at maging maganda itong nest natin, ididikit ko na ang mga eggs na gawa sa air dry clay gamit ang hot glue para mabilis dumikit at matuyo. Para lalong gumanda ang vase, lalagyan ko siya ng jute string. Next, meron akong natirang greenery na ginamit ko sa last project ko. Ilalagay ko siya sa gilid ng nest para gumanda ang paligid ng bird nest. Itong mini bird na ito ay matagal nang nakatago sa kitchen cabinet ko, kaya ilalagay ko siya sa bird's nest para makumpleto ang project natin. Okay, so ito na ang finished product. Comment lang po kayo sa comment section kung nagustuhan po ninyo ang DIY home decor on a budget na aking ginawa ngayon. Salamat po!